ng 25 taon, lumago ang kayamanan ni Vice President Jejomar Binay ng halos 58 milyong piso. Ayon sa kampo ni Binay, malaking bahagi raw ng paglago ng kayamanan ng mag-asawa ay nagmula sa kanilang negosyong babuyan at flower shop. Nakatutok si Ruth Caba. Nang unang mahalal na mayor ng Makati noong 1988, nasa mahigit 2.5 million pesos ang net worth ni Vice President Jejomar Binay. Pero sa pinakahuling salin niya nitong 2013, ang net worth ng Vice Presidente ay mahigit 60 million pesos. Ang paglago ng yaman ni Binay, pinaliwanag ng kanyang kampo kanina. Ang pinakamalaking kita raw ni Binay ay galing sa negosyo niya at ng asawa. Ang negosyong piggery ni Binay daw ay pangunahing supplier ng kilalang meat shop noon. Mula 1994 hanggang 2010, kumita raw ito ng mahigit 44 million pesos. Nasa 20 million pesos daw ang kinita ng asawa ng Vice Presidente na si Dr. Elenita Binay mula sa flower shop nito mula taong 1989. When the Vice President won the elections in 2010, pursuant to the constitutional directive that he divest all business interests, he sold the JCB Farms in June of 2010. 5,000 pesos. Aabot naman sa 18.6 million pesos ang pinagsama-samang sweldo ni Binay bilang pribadong abogado at opisyal ng gobyerno. Sinama rin niya sa salin niya ang 13.5 million pesos na sumobrang campaign contributions noong 2010 elections. May binenta rin daw siyang lupa sa Alfonso Cavite noong 2012 na nagkakahalagang 8 million pesos. Sa 2013 salin ni Binay, meron siyang 28.7 million pesos na cash. Dineklara rin niya ang flower shop business ng asawa. 11 real estate properties at 2 sasakyan. Wala sa salin ang umano'y 400 ektaryang lupain daw sa Cavite na unang binunyag ng United Makati Against Corruption o UMAC. Maging ang ilang condominium daw sa Makati. Hindi naman daw kasi ito totoo. Kung may makita silang condominium, whether beneficial or actual ownership, sa kanila na we will donate it, we will give it. Basta sabihin nila na kay Vice President yon, he said he's willing to give it up. He states categorically na wala siyang property doon, na wala siyang condominium doon. At nagbabayad daw ito ng tamang buwis. Pero ilang minutong naantala ang presko ng kampo ni Binay nang halos mahimatay si Attorney Princess Turgano na unang nagpresenta ng mga detalye sa salin ni Binay. Pagkatapos ng 5 minuto, tinuloy din ang presentasyon. Nabigay rin sa media ng mga kopya ng income tax returns ni Binay. Handa rin daw ang kampo ni Binay na ilabas ang salin ng iba pang miyembro ng pamilya Binay na nasa gobyerno. Wala naman daw desisyon pa ang Vice Presidente kung dadalo sa hearing ng Senado bukas. Bago nito, halos kumpleto ang pamilya Binay sa meeting ng United Nationalist Alliance o UNA Party. Kanina nanumpa ang mga miyembro at mga opisyal ng UNA. Hindi po tayo magsisinungaling at maninira ng kapwa. Magiging kasangga tayo sa pagtaguyod ng malinis na halalan. Simula ito ng laban natin upang mabigyan ng mas magandang buhay ang mamamayang Pilipino. Ginamit ni Binay ang pangalan ng dating alyansang nabuo noong 2010 elections na nagdala sa kanya sa pagka-vice-presidente. Ang unang koalisyon ng PDP laban ni Binay at puwersa ng masang Pilipino ni Manila Mayor Joseph Estrada. Kahit wala na ang koalisyong ito, sinabi ng bagong halal na presidente ng UNA Party, si Congressman Toby Tiangco, na mananatili silang kaalyado ni ERAP. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.